Hello all signs! Tignan natin ano yung mga paparating sa inyo ngayong month ng September. Yan, Sun, Moon, Rising, or Venus signs, or mga cross-watchers. Shout out sa lahat ng ating subscribers, followers, mga nag-avail ng membership and subscription. Maraming salamat pati na rin sa mga datihan ng sumusubaybay at sa mga bago, don't forget to subscribe, like, follow. Personal readings, basahin nyo na lang yung description ng ating video or dumiretso kayo sa aking FB page. Aries, unang paparating sa'yo, relax. Oh, ito, may mga lucky numbers dito guys ha. Yung mga mahilig sa lucky numbers dyan, bahala na kayo. Meron kayong 420, 420, 99, 2424. So, yung mga paparating sa'yo, relax, truth, unconditional love. Oh, may mga makakapagpahinga na rito. Kung matagal na kayong walang day off, o walang time para sa sarili ninyo, o walang time para makapag-unwind, mag-relax-relax. So, itong September, paparating na yung time na yan. Aries, makakaluwag-luwag ka na kahit papano, mabibigyan mo na ng time yung sarili mo sa mga bagay na gusto mong gawin. Pero more on, makaka-relax, makakapagpahinga. At kung meron kang hinihintay na kasagutan, meron kang truth card dito. Possible na magkakaalaman na ano yung totoo, no? So, sabihin na natin merong situation na mabibigyan ng kaliwanagan or kasagutan. Tapos meron kang unconditional love. Oh. Pwedeng iba makaka-receive kayo ng unconditional love. Basta situation na kung saan mafe-feel mo na talagang pure yung pagmamahal sa'yo, whether romantic ito or hindi. Taurus, Sun, Moon, Rising, or Venus, or cross-watchers. Oh, pwede mo yung kunin yung mga numbers na yan. Kung mahilig ka sa mga lucky numbers, Taurus, meron kang 510 or 510, number 55, 55. Tapos meron ka ring, wow, infinity. Wow. So, yung mga paparating sa'yo, nako, may rebellion dito, shift, at saka infinity. Etong rebellion card mo, no, hindi ko alam kung meron kang situation wherein para ka nagre-rebelde or mayroong person around you na ganyan yung energy niya. Pero hindi lang ito limited sa pagre-rebelde . Ang ibig sabihin lang netong rebellion na to is daring to be different or pursuing a path na alam mo yon, hindi siya yung typical na path na tinatahak ng iba. Kumbaga, daring to be adventurous or different, pwedeng ganun . Siguro meron kang gagawin na something daring ngayong September, Taurus, kaya siguro lumalabas yan. At maghanda ka kasi merong malaking pagbabago na mangyayari para sa iyo ngayong September dito sa number 55 shift. Mag-iiba, maaaring biglang mag-iiba yung yung sitwasyon mo. Pwedeng ito ay may kinalaman sa mga new beginnings. Ayan. Etong infinity, siya lang yung nag-iisang card dito sa deck na to na walang number. Ang ibig lang sabihin nito ay limitless. Limitless yung mga possibilities na paparating sa iyo ngayong September. Kumbaga, walang specific na bilang or duration. 'Di ba? Infinity nga . So pwedeng endless yung possibilities mo diyan. O 'di ba ang ganda? Opportunities ito. Feel ko lang pwedeng may magagandang opportunity sa iyo, may magagandang pagbabago. At ang maganda nun
parang walang walang limitasyon yung maaari mong ma-achieve. Susunod na is Gemini. Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers, Gemini. Ano yung mga paparating sa'yo ngayong September? Meron kang change. Yan pwede mo kunin yung mga numbers na yan. Mahilig ka sa lucky numbers. Meron kang 555, 11, 2222. Change, awaken, twin flame. Ito ay magandang indikasyon para sa iyo, Gemini, no? Ibig sabihin may mga magagandang pagbabago paparating sa iyo, may mga possibilities or opportunity. Ang binabanggit sa iyo dito, magagandang pagbabago kasi meron ditong pag-usad. So, keep an open mind, Gemini, sa kung ano man yung mga shifts or transformations na maaari mong kaharapin ngayong September. Awaken. Mukhang magigising ka ngayong September, Gemini. Matagal ka na bang inactive? Matagal ka na bang hindi namumulat? Kasi ito ay awakening. Okay, merong some kind of discovery pagdating sa sarili mo. Or pwedeng ito ay spiritual awakening within yourself. Or realizing itong yung mga gut feelings or intuition ay tama. Mayroong binabanggit dito about your life purpose. So, pwedeng pwedeng magkaroon ng pagbabago sa sarili ninyo, pag-iiba ng pananaw, or spiritual awakening. Or malaking realization. Eto naman, maaaring yung iba, this is an encounter with a twin flame, no? Since twin flame yung binabanggit dito, so may mga romantic encounters or exciting moments. Kung hindi yon, ibig sabihin lang nito partnership, whether romantic yan or hindi, or meeting a twin flame, encountering or meeting a twin flame or soulmate. Okay, so pwedeng merong mga karmic energies dito ngayong September para sa iyo. May mga energy exchanges, encounter with someone who is, pwede daw twin flame mo or soulmate. No, yung iba dito, this is finding clarity or closure. Cancer. Yan na natin. Ano ang paparating sa iyo ngayong September? Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers? Meron kang security, manifestation, at saka choices. Wow! Observe mo, ang daming pinks. Hindi ko kabisado yung mga kulay dito pero may color association yan. Meron ding mga numbers. So, kung marunong kayo na numerology or mahilig kayo sa mga numbers yan, pwede nyo kunin yung mga numbers. May 808, 111, 1212, or 1212. So, yung mga color associations nito, pag sinabi nating maraming oranges, no, kasi ito sa tatlong card mo lahat, kakikitaan natin ng orange. Ang meaning ng orange dito sa deck na to is excitement, vitality. Pagdating naman sa mga pink, yan yung pagiging playful, or meron siyang kinalaman sa health, or pwedeng may kinalaman sa pagiging immature or childish. Pagdating naman sa mga shapes na meron ka ditong human. No, itong human figure na ito may kinalaman sa ego, inner self, or yung personal power mo. Itong mata naman is wisdom or perspective. Yan. Kapag square naman or diamond, ito ay may kinalaman sa foundations or direction.
Wow! So, itong card mo is binabanggit niya security. So, nakikita ko may mga magagandang bagay nagmamanifest para sa iyo ngayong September. Unang-una na dyan, Cancer, is yung abundance. Okay? Yung iba, magkakaroon kayo ng mga financial improvement. Moving forward, and yung pagiging stable ng mga bagay-bagay or aspeto sa buhay mo. Pwedeng stable na career, stable na kalagayang financial o relationship. So, yun na nga. So, ito na, makikita mo yung mga pruweba or manifestations na yan ngayong September. At magkakaroon ka ng mga opportunities. Yan, meron ka choices dito eh. So, yung iba, baka gagawa kayo ng mga importanteng decision or meron kayong kailangan pagpilian or may mga options or opportunities na magiging available para sa inyo ngayong September. Leo. Ano yung mga paparating sa iyo ngayong September, Leo? Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Unang-una, meron kang 1414, 3003, 717. Adventure, inspiration, and bravery. Wow! So, kung magaling kayo sa numerology or may alam kayo, bahala na kayo. Wala ako alam sa mga ganyan. At kung gusto nyo yung mga lucky numbers, pwede nyo rin naman kunin yung mga numbers na yan. So, yung mga color associations muna tayo, hindi ko kabisado yung mga ibig sabihin ng kulay eh. So, yung mga shapes muna, meron kang bilog. Yung circle, yung ibig sabihin yan, pwedeng mga cycles, completion, or creation. Pagdating naman dito, yung moon, ito ay may kinalaman sa spirituality, universe, or inspiration. Pagdating naman dito sa eye, na shape na ito, mga bagay na may kinalaman sa insight, perspective, wisdom. Ngayon, i-tackle na natin yung mga kulay. So, nakikita kong dominant na kulay dito sa unang card mo is purple. No? Yung purple daw ay may kinalaman siya sa spirituality, luxury, at saka mystery. Pagdating naman dito sa iyong second card, meron ako nakikitang orange. Ang orange kasi pwedeng may kinalaman sa excitement or vitality or pagiging lazy. Meron ka ring black. Ayan, medyo malaki yung black dito. Yung black naman ay may kinalaman siya sa elegance, enigma, or drama. At pagdating naman dito, ito, medyo maraming kulay. So, unang-una ko nakikita ay green. Fertility, money. Wow, baka may perang paparating o mga matters related sa pera. Yung green ay may kinalaman sa, fertility, money, at saka guilt. Minsan, di ba ina-associate nila yung green sa envy or, ewan ko, pagiging, di ko alam kung pati good health. Meron ding akong red na nakikita dito pero konti lang. Yung red is may kinalaman sa passion, energy, or danger. Mag-ingat sa mga pwede mong ikapahamak since may warning dito, may danger. Ngayon, meron ding color na yellow. Malakas-lakas yung yellow dito. Ang yellow ay may kinalaman sa optimism, intellect, or irresponsibility. Yan. Oh, merong something na very exciting para sa iyo ngayong September. Ayan, you are embarking on new adventures or you are entering an era of excitement. Meron ding itong about balance and flexibility, or pwede ring mga adventure na to is pwedeng mga challenges na kakaharapin mo pero magdudulot sa iyo ng personal growth. Ayan, merong ding inspiration. So, pwedeng yung iba sa inyo, parang mala-ace of wands. Or mala-ace of cups. So, pwedeng iba sa inyo, pwedeng ganon kayo ka-energetic, ganon kayo
ka-excited or inspired, or pwedeng merong bagay na nagda-drive sa inyo or person na yun yung parang nagiging dahilan kung bakit kayo nai-inspire. So pwedeng may mga factors, pwedeng tao or mga bagay na yun yung ano nyo, kumbaga mga goals nyo to eh. Kung meron kayong mga gustong ma-achieve ngayong September, pwedeng ganadong-ganado kayo or very positive yung outlook ninyo para ma-reach nyo yung goal ninyo. At merong situation dito kakailanganin mong maging matapang, malakas ang loob. Next, Virgo, ano yung mga paparating sa iyo ngayong September, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers? Meron kang rebellion, shift, harmony. O, kung mahilig ka sa mga numerology, lucky numbers, kunin mo na lang. Meron ka ditong 510, 510, 55 at saka 2222. Punta muna tayo dun sa mga color or shape associations. Yung square is may kinalaman sa foundation, trust, direction. Itong butterfly naman ay may kinalaman sa growth, transformation, evolution. At yung heart naman ay may kinalaman sa connections, healing, or harmony. Pagdating naman sa color, malakas yung color ng yellow. Yellow ay may kinalaman sa optimism, intellect, irresponsibility. Ito parang meron akong nakikitang purple. Spirituality, luxury, mystery. Meron din akong nakikitang konting blue, which is maliliit nga lang. Tranquility, security, or fear. Meron akong nakikitang green. Fertility, money, or guilt. Tsaka merong black, no? Medyo malaki-laki yung portion ng black dito. Ibig sabihin yan ay elegance, enigma, or drama. Ito naman, malakas yung mga blue. O, tranquility, security, or fear. Tapos, hindi ko alam, ano ba tong mga iba? Parang blue lang din naman yung tingin ko, kaya lang light. Hindi ko alam yung turquoise, guys ano ba? Pero sige, kunin na lang natin yung, ayan, nakuha na natin yung shapes and colors. Tignan na natin yung mga, ayan, yung rebellion, alam ko na to, may kinalaman to sa yung pagiging bold and daring. Or pagiging different. Kumbaga, hindi ka takot na mag-explore, mag-try ng mga bago. Or hindi ka takot na mag-isa ka lang dyan sa path mo. Kumbaga ganun ganun kalakas yung iyong confidence and yung optimism. So, pwedeng yan. Yung iba dito baka magiging bold and daring kayo. Mas palaban kayo yan. Mas palaban kayo ngayong September. Pero yun na nga, meron kang butterfly which is transformation. So, may malaking pagbabago para sa iyo ngayong September. At nakikita ko na magiging harmonious yung mga connections mo, whether sa family and friendships or sa romantic. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers. Ano yung mga paparating sa iyo ngayong September? Kuha tayong 3 cards. Ayan, yung mga marunong sa numerology, tsaka mahilig sa mga lucky numbers, meron ka ditong 225599 at saka 77. Okay, alam ko na ito symbol ng butterfly eh. Ang ibig sabihin lang yan, merong transformation na paparating sa iyo ngayong September. Growth, transformation, or evolution. Itong ay naman may kinalaman sa wisdom, insight, perspective. Pwedeng ito ay realization na kung ako tatanungin. Pwedeng pagkamulat
mamumulat yung mata mo about something, hindi ko alam kung ano yung parang mala judgment card. Okay, at ito nga ay pagbabago. Sa tingin ko maganda kasi parang itong tatlong card na ito ay ano, ito may kinalaman siya sa purpose. Yung ay naman is about, ay itong moon naman is about spirituality, universe, and inspiration. Pagdating sa mga colors, meron ka ditong purple. Yung purple na yan is may kinalaman siya sa spirituality, luxury, mystery, may pagka-blue. Tama ba? May pagka-blue. May konting blue nga ba yun? Parang violet. Pero wala kasing violet dito sa ano eh. So, sabihin na natin blue. Pwedeng merong about tranquility, security, or fear. Ayan, nabanggit ko rin. May purple dito. May purple, may parang may pagka-pink, no? Yung pink naman is about playfulness, health, immaturity. May black, which is elegance, enigma, or drama. Ito naman green. Green is about healing. Turquoise, healing, protection, envy, or green, fertility, money, or guilt. Na may konting black. Black, yung nabanggit ko na nga kanina, enigma, elegance, and drama. So, nakikita ko dito sa 2255 mo is self-love. So, alam na siguro yung iba sa inyo ay mas magpo-focus muna kayo sa sarili ninyo. Baka yung iba mas pipiliin nyo maging single or alagaan muna, intindihin nyo muna yung sarili nyo bago kayo pumasok sa relationship. O kaya this is about self-care, no? Yung mga taking care of yourself, ano ba yung mga kailangan mo sa ngayon? Pagbigyan mo muna yung sarili mo or asikasuhin mo muna yung sarili mo. Yan, being nice to yourself. At pagdating naman dito sa truth and purpose actually, pagka pinag-combine mo sila, meron siyang kinalaman sa kung paano mo mahahanap yung true path mo dito sa iyong buhay. So, maaaring this is realizing ano ba talaga yung purpose, ano ba talaga yung mission mo, yung pinaka path mo na dapat tahakin. Ito na may kinalaman sa paano ka kumo-connect sa iyong higher self. Ito rin na may kinalaman sa growth or transformation. So, yan, personal growth, transformation, at saka mayroong mga cycle dito na maaari mo nang makumpleto or matapos ngayong September. Ma-overcome mo rin yung mga difficulties. Ano man yung mga difficulties na meron ngayong September, ma-overcome mo yan. At magiging aligned ka with your soul's purpose. May mga positive changes. Merong mga path. Ayan, may mga bagong path na mag-unfold para sa iyo. Ibig sabihin, mag-o-open ng mga possibilities or new pathways na maaari mong tahakin. Okay? Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers, ano yung mapaparating sa iyo ngayong September? For 2011, tsaka 66, yan. Yung mga marunong sa numerology, at yung mahilig sa mga lucky numbers, yan. For 201166, yung mga numbers na meron dito. Meron ka ditong relax, awaken, and revisit. Etong flower na to, na shape, may kinalaman siya sa happiness, pleasure, or kaya pera. Ang human naman na figure na ito ay may kinalaman sa ego, inner self, or personal power mo. Ito namang bilog ay may kinalaman sa cycles, completion, or creation. So, pwedeng may mga panibagong cycles or mga cycles na magtatapos sa iyo ngayong September. Pwede rin may mga maa-accomplish ka.
may mga bagong gagawin, no? Magkakaroon ka ng time para makapagpahinga, makapag-relax, mapamper mo yung sarili mo, or maikalma yung sarili mo, makapag-unwind, makapag-recharge, or paano ba, makapag-detoxify, o makapagtanggal ng stress, o baka makapagbakasyon, or kung ano man itong means or ways mo kung paano ka makakapag-relax. Ito yung time na maiibsan yung stress, maikakalma mo yung sarili mo, magkakaroon ng quiet time, at merong awaken. Hindi ko alam kung ano to, pero pwedeng merong something ka na marirealize or makakapagpabago ng isip mo, or tipong marireveal, magigising ka eh. Pag sinabi natin ganun, parang natauhan ka, 'di ba? May na-realize ka, nahimasmasan ka, yan. So, may mga ganyan. Parang mala-tower moment ang dating nito. At merong mga i-revisit. Hindi ko alam kung may mga pupuntahan ka or babalikan ka, or may mga pwedeng situations to, places, or person. No? Kung person, pwedeng may person na, magre-reconnect sa iyo, or meron kang bibisitahin, or may bibisita sa iyo, o kung meron ka mang lugar na babalik-balikan, pupuntahan. Ayan. Merong mga recurrences, sabihin na natin, yung mga nangyari na before na pwede uling maulit. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers, ito yung mga paparating sa iyo ngayong month ng September. Tayong tatlo. Meron kang 1, 2, 3, 5, 5, 5. Angel numbers, lucky numbers, 5, 2, 5. Yung mga mahilig sa numerology, bahala na kayo. Meron kang progress, change, and reshape. Wow, ang ganda ng mga cards mo. So, malakas yung energies dito ng butterflies, which is transformation. Pag nakita natin yan, yung butterfly, evolution, transformation, growth. Meron ka ring triangle dito. Ito naman ay may kinalaman sa protection, action, and strength. Pagdating naman sa mga colors, malakas yung yellow. Yung yellow naman ay may kinalaman siya sa optimism, intellect, or irresponsibility. Meron ka ring red. No? Meron kang, dito parang parehong may red. Yung red naman ay may kinalaman siya sa passion, energy, or danger. So, mag-ingat ka na lang. Baka may mga potential na danger. Meron ka ring pink. Yung pink naman ay may kinalaman sa playfulness, health, or immaturity. Meron ka rin ditong green. Yung green na yan ay may kinalaman siya sa fertility, money, guilt yan, or abundance. Meron ka ring blue. Blue is about tranquility, security, or fear naman. Wow, may nasisense akong restructuring dito kasi meron kang change, reshape, and progress. So, you are a work in progress ngayong September. Siguro may mga bagay ka na babaguhin sa sarili mo or sa situation mo. Sabihin na natin, pwedeng may mga pagbabago sa sitwasyon mo, sa sarili mo. And ang kinakikitaan ko dito is improvement or progress. Ibig sabihin, merong mga magagandang nangyayari or development, merong pag-usad, may mga magagandang pagbabago or nadadagdag, lahat ito puro positive. So expect mo na maganda yung September mo and maganda yung mga changes na paparating sa iyo. Capricorn, ba yung mga paparating sa iyo ngayong month ng September? Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, or Cross Watchers. Unang-una mo, meron kang faith, support, symbiosis. Mga mahilig sa numerology, may alam sa numerology, or mahilig sa lucky numbers, 10, 10, 3, 3, 3, 12, 21. Alam mo, makaka-receive ka ng tulong sa spirit realm. Sa spirit realm.
Sa divine, Capricorn. Kasi itong moon ay may kinalaman to sa ano eh. Spirituality, universe, ayan. So, nakikita ko dito eh, aagapayan ka, aasistihan ka, igaguide ka ni universe ngayong September. Sa kung ano mang assistance yung kakailanganin mo. Ayan, andyan ang support sa'yo. No? Sa mga tao, loved ones mo, or sa divine, sa universe, nandyan yung support available para sa iyo. Nakikita ko rin na ikaw ay magiging faithful. Andyan yung iyong pagiging persistent, yung hindi ka nag-give up, andyan yung pananalig mo, ayan, very, very strong pagdating sa spiritual. At nakikita ko rin ng magagandang partnerships para sa iyo ngayong September. Symbiosis, romantic man yan sa business, sa family, sa career, ibig sabihin yung mga partnerships, yung mga samahan ay may balance. Kapag sinabi natin kasing symbiosis is may harmony. So ibig sabihin maayos ang takbo ng ng mga connections or relationships. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus or Cross Watchers, ito yung mga paparating sa iyo ngayong month ng September. Meron kang 11-11. Ang ganda ng number mo. Yan, yung mga mahilig sa lucky numbers or alam niyo yung numerology. Yan, take note nyo na lang itong mga numbers na to. O, meron kang 11-11, 44, tsaka 2255. Meron ditong make a wish. Wow! Ibig sabihin, ano man ang hilingin mo, mataas yung chances na makuha mo yan or matupad, ipagkaloob sa'yo. Ayan, no? Mag-wish ka na pag nakita mo itong number na to, sabi nila. Pag lumitaw yung 11-11 na yan, mag-wish ka na. So, meron ditong make a wish, stability, self-love. Maganda yung mga paparating sa'yo. Makukuha mo yung deserve mo, yun yung nafe-feel ko dito sa self-love mo. Or may provide mo sa sarili mo yung mga needs mo. Mas mahalagaan mo yung sarili mo. Yan yung nafe-feel ko, especially kung single ka. Basta kung ano tong mga bagay na deserve mo, may bibigay mo yan sa sarili mo. Or makakamtan mo yan ngayong September. Kakikitaan din natin ng stability yung situation mo. Stability, sabihin na natin, kung sa pamumuhay yan, sa financial, ibig sabihin, secured naman. Pagdating sa career or sa negosyo, pwedeng ganun. Or pagdating sa connections or relationship mo, pwedeng stable naman. Wala ka nang hihilingin dito sa mga cards mo. Lahat to maganda eh. Yan, no? Merong wish fulfillment dito. Kaya nga sabi, make a wish. So, maaaring ito ay maswerteng month para sa iyo since meron ka ditong make a wish card. Maaaring merong magkatotoo dito or wish na mabigyan ng ng kasagutan sa iyo. So expect mo na rin na maaari kang swertihin, may mga opportunities, tsaka kung ano yung mga gusto mong mangyari, yan, may mga magagandang bagay na nagmamanifest para sa iyo. Basta kung ano yung desire mo, yun yung i-manifest mo. Make a wish. At ito, nabanggit ko na, So, tignan na lang natin yung mga colors and shapes. Pagdating sa color mo, malakas dito red. Ayan, red naman is about passion, energy, or mag-ingat ka sa danger kung meron man. Blue, malakas yung blue. May kinalaman sa tranquility or peace, security. Ayan, stability, security, pareho lang. Pero, mag-ingat ka rin na yun nga, may mga peligro. May fear din kasi dito eh. At pagdating dito, violet. Violet, ayan, purple lang meron eh. Purple or yellow. Yellow, malakas yung yellow mo is may kinalaman sa intellect, optimism, or responsibility. Purple. Purple naman ay merong kinalaman sa spirituality, luxury. Wow, take note. Ibig sabihin, good stuff, yung mga
mga may kinalaman sa mamahalin, magagandang bagay, or meron din siyang kinalaman sa mystery. Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, Cross Watchers, ito yung mga paparating sa iyo ngayong September. Meron kang 808-2713-111, yung mga mahilig sa angel numbers, lucky numbers, or numerology. Bahala na kayo dyan. O, meron ka ditong security, mindfulness, and manifestation. Pansinin na lang muna natin yung mga kulay. Marami-rami yung pink, no? Especially dito sa dalawang cards. Yung pink ay may kinalaman sa playfulness, health, immaturity. Yan. Maybe may makakadil kang person na childish, immature, o literal na bata. Pwedeng may mga matters din na may kinalaman sa health. So, ayan, pay attention to your health. Meron ding blue. Yung blue naman ay may kinalaman sa tranquility, security, or fear. Meron ding yellow. Yung yellow naman ay may kinalaman sa optimism, intellect, or irresponsibility. Yung irresponsibility parang tumutugma siya dun sa immature energy kanina. Nung pink. Okay? Pagdating naman sa mga shapes, yung square na yan ay may kinalaman sa stability, foundations, trust, direction. Pagdating naman dito sa eye, ito ay may kinalaman sa insight, perspective, or wisdom. Pag sinabi nating wisdom, pwedeng magigain ka ng experience, kamalayan, paano ba mas tatanda yung pag-unawa mo, mas lalalim, ayan. And, ano na nga yun, wisdom, perspective, insight, no? Tas yung human naman ay may kinalaman sa ego, inner self mo, or personal power mo. So, nadedetect ko since may stability, security dito, ibig sabihin secured pagdating sa finances mo kasi may binabanggit ditong abundance. So, sapat. Sapat para sa mga pangangailangan mo. Pwedeng may mga matters regarding financial. Okay, so iba baka merong itong dagdag sa sweldo or improvement sa flow ng kaperahan. Meron ding mga encounters dito na magiging maswerte ka or mga transactions na magiging successful para sa iyo. Etong maging mindful, maging aware ka. Maging aware ka dito sa iyong ngayong September, specific itong month ng September. Maging maging cautious, maging maingat, observant, aware sa mga surroundings mo or sa mga clues or signs. At may mga magagandang bagay na nagmamanifest sa iyo. Yun na nga yung binanggit ko pagdating sa financial, meron ka ring abundance. Okay, and manifestation, hindi lang siya sa positive kasi may binabanggit dito maging mindful ka maging maingat, maging aware. So, yan, may mga potential na hindi ko alam kung may mga red flags dyan or danger kung sakasakali. Pero, maagapan mo yun kung ikaw ay, magiging mindful, aware. Or, this is pagiging active Sabihin na natin kung ikaw ay mindful. Pagiging present, yan. So, eto yung mga na-pick up kong energies para sa lahat ng signs ngayong September. Don't forget to leave a comment. Pa-like and share na rin. Take care, babush.